Noong unang panahon sa isang maliit at magandang bayan, may nakatirang isang batang babae na nagngangalang Caroline. Si Caroline ay anak ng pinakamayamang pamilya sa bayan, nakatira sa isang engrandeng mansyon sa ibabaw ng burol. Nasa kanya ang lahat ng mabibili ng pera, mga magagandang damit, mamahaling mga laruan, at maginhawang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang marangyang buhay, madalas na malungkot si Caroline. Ang kanyang mga magulang ay palaging abala sa kanilang negosyo na iwan lamang siya sa pangangalaga ng mga tagapaglingkod. Sa ibaba ng burol may isang maliit na kubo, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Kevin. Mahirap ang pamilya ni Kevin, nahihirapang mabuhay. Tinutulungan niya ang kanyang ama sa bukid araw-araw at nagtitinda ng mga gulay sa palengke. Sa kabila ng kanilang mga paghihirap, malapit ang pamilya ni Kevin at palagi nilang nakakamtan ang kagalakan sa mga simpleng bagay, tulad ng sabay-sabay na pagkain o kanta sa paligid ng apoy. Isang maaraw na hapon, habang paikot-ikot sa bayan, ang atensyon ni Caroline ay nakuha ng tawanan ng mga batang naglalaro sa tabi ng ilog. Nagtataka, gumala siya at nadatnan si Kevin na nakikipagbato kasama ang kanyang mga kaibigan. Napansin siya ni Kevin na nakatayo roon, ang kanyang magagandang damit ay naiiba sa mula sa iba, ngunit ngumiti ito ng matamis at inanyayahan siyang sumali. Noong una, nag-alinlangan si Caroline, ngunit may isang bagay sa tunay ng ngiti ni Kevin na nagtulak sa kanya na manatili. Sinipa niya ang kanyang sapatos at sumali sa laro, tumatawa ng higit pa sa mga tawang nagawa niya sa buong taon. Sa paglipas ng mga araw, nakita ni Caroline ang kanyang sarili na paulit-ulit na bumabalik sa ilog dahil sa kabaitan ni Kevin maging sa mga kaibigan ni Kevin. Naging hindi sila mapaghihiwalay na magkaibigan, nagbabahagi na ng mga kwento, pangarap, at tawanan. Itinuro ni Caroline kay Kevin ang tungkol sa mga libro at mga sining, habang ipinakita sa kanya ni Kevin ang kagandahan ng mga simpleng bagay sa buhay, tulad ng paraan ng paglubog ng araw sa mga bukid o ang tunog ng hangin sa mga puno, maging ang awit ng mga ibon. Isang araw bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan, binigyan ni Caroline si Kevin ng isang gintong locket na pinakakaingatan niya mula pagkabata. Sa loob inilagay niya ang larawan nilang dalawa, nakangiti sa tabi ng ilog. Si Kevin na naantig sa kanyang kilos ay nangako na panatilihin itong malapit sa kanyang puso magpakailanman. Gayunpaman, hindi na itago ang kanilang pagkakaibigan. Nang matuklasan ng mga magulang ni Caroline na nakikipag-usap siya sa isang mahirap na lalaki, nagalit sila. Pinagbawalan nila itong makita si Kevin sa takot na masira ang reputasyon ng kanilang pamilya. Nadurog ang puso, sinubukan ni Caroline na makipagtalo, ngunit ang kanyang mga magulang ay hindi sumusuko. Pinaalis nila siya sa isang malayong boarding school, umaasang makakalimutan niya si Kevin. Ngunit gaano man siya kalayo, hindi niya makakalimutan ang batang nagpakita sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kaligayahan. Lumipas ang mga taon at lumaki si Caroline bilang isang magandang dalaga. Kahit na marami siyang manliligaw, walang makakapagpabilis ng kanyang puso tulad ni Kevin. Bumalik siya sa kanyang bayan, umaasang mahahanap siya muli. Pagdating niya, nalaman niyang umalis na si Kevin sa bayan ilang taon na ang nakararaan na naghahanap ng sariling landas sa mundo. Hinanap niya ito ng walang kapaguran, sinusundan ang bawat mapagtanungan, hanggang sa isang araw, nakita niya itong nagtatrabaho bilang isang bihasang manggagawa sa isang kalapit na bayan. Nang makita muli ni Kevin si Caroline, nagliwanag ang mga mata nito sa init na naalala niya. Hinugot niya ang ginintuang locket na ibinigay nito sa kanya noong mga nakaraang taon, na ngayon ay pagod na at nadungisan, ngunit pinagmamalaki pa rin. "I've kept it close just as I promised," mahina niyang sabi. Habang lumuluha, napagtanto ni Caroline na sa kabila ng mga taon at distansya, hindi pa rin nawawala ang kanilang magandang samahan. Nagyakapan sila, batid na nakahanap sila ng isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa kayamanan, pag-ibig at pagkakaibigan na kayang tiisin ang pagsubok ng panahon. Nagsimula silang tumira sa isang maliit na bahay. Hindi madali ang buhay pero kontento na sila sa isa't isa. Si Kevin ay nagtatrabaho ng husto, habang si Caroline naman ang nag-aalaga sa kanilang tahanan. Sinuportahan nila ang isa't isa sa hirap at ginhawa.
Sinubukan ng pamilya ni Caroline na hikayatin ito pabalik, ngunit tumanggi ito. Mas pinili niya ang pag-ibig kaysa kayamanan. Sa kabila ng paghihirap, hindi nila pinagsisihan ang kanilang naging desisyon. Nahanap na nila ang kaligayahan sa isa't isa. Sa pagdaan ng taon ay lalong tumatatag ang kanilang samahan. Sama-samang hinarap ang lahat ng paghihirap, ang kanilang pag-ibig ang kanilang lakas. At dahil sa sipag ni Kevin, nagkaroon siya ng sariling negosyo. Mayroon silang mga customized na kasangkapan, kung saan halos lahat ng tao sa kanilang bayan, maging sa mga kalapit na bayan, ay sa kanila nagpapagawa. Kahit na kaya na nilang mabuhay ng sagana at kaya na nilang bumili ng mga mamahaling kagamitan. Hindi nila ginawa, pinananatili nila ang simpleng buhay at doon sila masaya. Hanggang sa magkaanak sila, hindi nabawasan ang pagmamahal nila sa isa't isa. Mula sa araw na iyon, sina Caroline at Kevin ay nanatiling magkasama, bumuo ng isang buhay na puno ng pagmamahalan, tawanan, at mga simpleng kagalakan na palagi nilang pinahahalagahan. Kahit na sa kanilang katandaan, kumikinang ang mga mata ni Caroline sa tuwing nakikita niya si Kevin at kumikislap ang puso ni Kevin sa tuwing nakikita niya si Caroline. Ang ginintuang locket ay naging simbolo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nagmumula sa kayamanan, ngunit mula sa puso. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.